Buti dito medyo Nung nakarang episode ay nagbike ako kasamang bike quest papunta sa terminal ng Bicol Isarog sa Cubao. Gumamit kami ng pinagbabawal na teknik para makarating sa probinsya ng Catanduanes. Punong-puno ako ng saya at sigla dahil mapupuntahan ko na ang isa sa mga pangarap kong isla. Alas 5 ng hapon umalis yung bus namin sa Cubao. Mahigit na 12 oras ang naging biyahe namin papunta sa Tabaco Port. Oo, mahaba ang naging biyahe. Pero mas mahaba to kung magpapadyak all the way tayo. Mga 3 days siguro. Since limited lang ang oras natin, mas minabuti na namin na mag-bus na lang. And mga 5:30 ng umaga, dumating kami sa port ng Tabaco. Woo! Andito na tayo mga brother. Good morning! Kita nyo yung mayo, no? Solid na solid! Tapos ang ganda dito, sunrise. Ayun yung mayo, no? Ganda rin ang sunrise doon. Tapos dito pala tayo sasakay. Yan. So yung mga brother, papunta na kami ng Regina. Ito yung sasakay namin, Regina Shipping Lines. So gagawin namin, hintayin na namin yung bus namin doon sa kabila. Sumakay na kami dito. Mga alas 7 ng umaga, umalis na ang aming barko sa port ng Tabaco. Manghang-mangha ako sa mga view na nakikita ko. Ang perfect cone shape ng Bulkang Mayon at ang napakagandang sikat ng araw sa silangan. Kinukubli ang mga pagsubok na kakaharapin namin sa isla ng Catanduanes. Ano ka na? Dito! Mahaba-haba rin pala ang biyahe papunta sa Catanduanes. 3 oras kung sa San Andres Port ka at 4 naman pag sa Virac. Hindi ako mapakali sa loob ng barko. Sabik na sabik akong masulyapan ang ganda ng Catanduanes. At habang binibilang ang mga minutong lumilipas, naaalala ko na hindi pa pala ako nag-aagahan. Kaya ayan, bumili na lang muna ako ng cup noodles, panawid gutom. And after ng 3 oras sa karagatan, malapit na kami sa port ng San Andres. At sa unang pagkakataon, nasulyapan ko ang isla ng Catanduanes. Habang pinagmamasdan ko ang outline ng isla, nasabi ko na lang sa sarili ko, aba teka, budol ata tong isla na to. Grabe, ito na! Kita nyo ba yan mga brother? Landscape pa lang ng Catanduanes, alam mong budol na. Akala ko walang plants eh. Tanungin natin si Brother Jack. Jack, sa tingin mo, anong mangyayari sa atin sa susunod na 4 na araw? Parang budulan. Grabe naman yung itsura eh, no? Bigat ko sa kumot. Sobrang tataas ng spikes eh. Umano nga! 4,000 ang elevation gain. Yung buong ikot. Isipin yung 4,000 elevation gain. Grabe. Daig mo pa yung Maribeles, 1,000 lang yung yung Morong Bagak Maribeles. Kita nyo? Kita nyo ba yan? Yan ang aahunin namin. So mga brother, nandito na tayo sa San Andres. Pamilya ang bayan ng San Andres. And ito yung San Andres Port. And dadaong na tayo. And kitang-kita nyo naman. So yan, nandito na pala kami sa Catanduanes. And wala pa yung bus na pinaglagyan namin. Kasi nandito na yung Sir Oli. Yung sa amin, wala pa. Mga 12 pa daw dadating yung bus namin dito. So late kami makakapag-ride out. And ano yung natin, yung first target natin? Tuwad. Tuwad-tuwadan yung first target namin na place para pagstayan. Sana walang ahon. Kasi aabutin kami ng siyam-siyam kung puro ahon yun. Late na. Pagkadaong pala namin sa San Andres, nag-umpisa ng iset-up ng iba nating mga kasama yung kanilang mga bike. At yung sa amin naman ay nasa kabilang barko pa, kaya no choice kami kung di ang maghintay. At habang hinihintay namin yung aming mga bike, nag-decide muna kami na kumain na muna. And after pa ng mga ilang oras na paghihintay, dumating na rin yung bus na pinaglagyan namin ng aming mga bike. Ayun na yung bus namin. And
Andun yung bike ko kunin. May ano pa? Teka lang tayo. After pala namin masetup ang aming mga bike at gamit, eto na, ang umpisa ng pag-iikot natin sa isla ng Catanduanes. So ayan, start na kami ng aming Catanduanes Loop. Whew! Nandito na tayo sa Catanduanes. Napaka-exciting mga brother. Ang tagal kong plinano since 2017 or 18 nata. Natuloy na rin sa wakas at mako-cross out ka na rin to sa aking bucket list. Napakasaya natin ngayon. Diretso. Ang ruta pala namin ngayon ay sa Tuwad-Tuwadan campsite sa may munisipalidad ng Pandan. Ito ay part ng isang sikat na tourist destination sa Catanduanes, ang Cagnipa Rolling Hills. Mula sa San Andres ay meron itong 80 plus kilometers at may total elevation na 1,300 plus meters. So mukhang tama yung sinabi nila sa akin, walang patag sa Catanduanes. Mga pala kasama natin, biyahe ni Jack, let's go! Sir Oli, Brother Milben, Hello guys! and Project Lakbay, ang aming muna sa aming peloton. Trangko namin yan. Chill lang, chill pace lang. Hindi naman kami masyadong nagmamadali. Actually, nagmamadali kami kasi yung oras na. Actually, nagmamadali na talaga kami sa mga oras na yan dahil late na kami nakapag-ride out, mga launa na ng hapon. And may 80 kilometers pa kaming tatakbuhin at marami pang ahon na sasagupain. Pero sa mga oras na yan, hindi ko masyadong iniisip yung mga ahon o yung layo ng lugar. Masyado pa kasi kung namamangha sa ganda ng Catanduanes. Grabe, ang ganda. Nag-uumpisa pa lang kami, pero ang sobrang ganda na agad. Coastline, baby. Yeah, boy! Grabe talaga mga brother. This is insane. Woo! Napakaganda. Napakaganda. Sobra. Napakaganda. Grabe. Grabe, ang ganda. And meron pa kaming 70 kilometers or 80 kilometers pa ata. Pupunta dun sa aming pag-i-stayan for our first day. So, tiyagaan lang. Talagang laspagan sa ilalim ng init ng araw. Pero okay lang. Maganda naman na nakikita natin yung view. Sulit na sulit. Grabe. Solid dito. Kaso, rolling hill siya. Medyo magaganit din yung daanan. Pero wala masyadong dumadaan. Na mahirap, medyo may kaluwagan yung daan, walang puno sa tabing-tabing kalsada, walang lilom. Laspagat talaga, may mga lusong. Ito yung lusong na part. Grabe, ang sarap. Mahaba-haba din. Napakaganda talaga ng isla ng Catanduanes. Hindi naman obvious, di ba? Kanina ko pa nga sinasabi. At sa likod ng ganda ng isla na to,
natatago ang napakaraming ahon. And para may idea kayo, ito yung ibang loop sa mga isla sa Pilipinas. Sa Cebu, kung maglulup ka, meron itong 484 kilometers at 3,120 na total elevation. Sa Mindoro naman, 474 kilometers at 3,470 meters na elevation. At sa isla ng Bohol, meron itong 272 kilometers at 1,620. Pero ang Catanduanes, meron itong 301 kilometers and 4,522 meters na elevation. Ang hardcore, di ba? Bukod sa mga ahon, ang shoreline ng Catanduanes ang isa pa sa tumatak sa aking isipan. Napakasarap sa mata na makita ang asul na dagat, tapos masusulyapan mo yung kabundukan sa tabing bahagi nito. Kahit papano, nakakapawi ng pagod at nakakalimot sa init ng sikat ng haring araw. Welcome to Puting Baybay. So nasa Puting Baybay na pala tayo mga brother. At grabe, solid na solid ang view. Woohoo! Grabe, nakita niyo ba yun? Kita niyo yun? Ay grabe, napakaganda talaga ng view. Ito, pakita ko lang sa inyo. Solid na solid, no? Grabe. Ay, baka Catanduanes. Iba ka. Sino hindi may in love sa ganung itsura, di ba? Sa ganung ganda. Ganda. At dahil sobrang ganda ng bawat lugar na napupuntahan namin, gusto ko sana makita yung sarili ko na nagbabike sa mga lugar na to. Kaya madalas ako nakikiusap sa mga kasama natin na videoan ako. Pero minsan, hindi talaga nating maiiwasan yung mga gantong pangyayari. Hindi ko pala napansin nung binigay ko yung Insa 360 nakatapat kay Brother Oli yung camera. Kaya kitang-kita nyo naman yung napakagandang view ng mukha ng ating kaibigan. Sa pagpapatuloy ng aming pagpadyak, nakarating na kami dito sa bayan ng Caramoran. Mula dito ay meron pa tayong mahigit na 40 kilometers papunta dun sa campsite sa Tuwad-Tuwadan. At sobrang daming ahon pa na kailangan nating daanan. Grabe ang ganda. Ahon na naman. Ahon pa din. Ay grabe. Ang habang ahon. Catanduanes, bakit ka ganan? So yun, as usual. Umaahon pa din. Grabe mga ahon dito, hindi biro. GG. Hindi ko na talaga mabilang kung ilang beses ko nasabi na napakaganda ng Catanduanes. Maaaring iniisip mo na nag-o-overreact lang ako sa mga nakikita ko. Pero mga brother, iba talaga if first hand mo ma-experience or sa mata mo mismo makikita yung mga nakikita mo lang sa mga video. Iba pag sa personal. And ang pinaka-paborito kong part dito sa isla ay pag dumadaang kami ng tulay. Dito kitang-kita mo yung napakagandang dagat, yung ilog sa baba at yung mga naglalakihang bundok sa gilid. Ewan ko ba, tuwang-tuwa talaga ako pag dumadaan sa mga tulay. At buti na lang talaga, napakaraming tulay dito sa Catanduanes. Kaya enjoy na enjoy ako sa pagbibisikleta dito. Grabe! Brother, pa-video nga ako, okay lang? Pa-video lang ako dito sa part na to, magbabike lang ako.
Habang nagpapahinga kami sa isang tindahan, napag-usapan namin na masyado kaming gagabihin sa daan. Mga 4 na ng hapon at meron pang mahigit na 40 kilometers na natitira. At nandun pa yung mga matitinding ahon papunta sa bayan ng Pandan. Kaya yung iba, nagsasuggest na gumamit na kami ng pinagbabawal na teknik. Sa kasamang palad, wala masyadong dumadaan na truck sa parting to ng Catanduanes. Kaya wala kami nagawa kundi tiyagain ang mga natitirang ahon. So yung mga brother, nandito na pala kami sa Caramoran. And from here, meron pang 40 kilometers hanggang dun sa Pandan. And ang oras na ay 4 o'clock. And puro ahon pa yung nasa harapan. So, most likely mga nasa 4 hours more pa. Gabi na kami makakarating, sayang. At hindi natin may enjoy yung dagat. Ang ganda pa naman doon. So yun, tsaga-tsaga na namin. Patag pa naman to. Grabe yung ganda ng mga view dito. Sulit na sulit, kaso talagang laspagan to. At habang lumalalim ang paglubog ng araw, unti-unti na rin naming nararamdaman yung pagod sa aming katawan. Mahigit 40 kilometers pa lang na ahon lusong yung pinagdadaanan namin, pero grabe yung pagod namin. Iba kasi talaga pag nakasalang ka sa ilalim ng sikat ng araw, talagang nakakalaspag. Wala, laspagan talaga. Diyos ko, ayan na yung ahon. Ang ganda na nasa gilid, kaso hindi ako makakapag-video. Headwind pa. Tsempoan pa ng headwind. Kita niyo ba yung view sa likod? Ganda, no? Grabe din ang ahon. Grabe, ang ganda. Sulit na sulit talaga. Grabe, oh. Pagsapit ng alas 5 ng hapon, medyo nagiging desperado na talaga kami na gumamit ng pinagbabawal na teknik. Sobrang dami pa talaga ng mga ahon na dapat naming suungin. Kaya pag may dumadaan ng mga L300 or truck, pinapara na namin. Para sa amin, okay lang naman na gumamit ng pinagbabawal na teknik. Wala naman kaming dapat patunayan at kaya naman tayo nagbibisikleta para maging masaya at hindi para makipagkompetensya. L3, L3, L3! Thank you, kuya! Grabe, oh. Kita nyo ba yung nasa likod? Whew! Solid! Malapit lang daw sila. Isa yan sa mga pinara naming L300. Ang problema lang ay malapit lang daw sila kaya hindi na kami naisakay. So pumadyak na lang ulit kami. At sa hindi kalayuan, nagpahinga muna kami sa isang bakery at nag-usap-usap kung tama pa ba yung mga desisyon namin sa buhay. Joke lang. And mga brother, promote ko lang yung merch ng ating brother na si Project Lakbay. Solid na solid gamitin pang bike, pang hike, pang basketball, or kahit anong activities na gagawin mo sa buhay. Ay mga brother, check out nyo pala yung merch ni paring Project Lakbay, oh. Venture Beyond the Horizon, napakaganda ng design. Promote mo. Gusto sila makakabili. Shopee, order kayo Shopee. Yan. Lagay namin yung link dito. Yeah. Kunin ko lang yung link. Check nyo, ang ganda. Tapos ito sinako, subscribe nyo yung kanyang yung kanyang YouTube. Nag-iiwan nyo ng cellphone sa daan. Pag nakita nyo, kunin nyo agad. Para sa inyo. Para kawan. Tapos screen. So mga brother, umaahon pa din kami. And aabutin ata kami ng gabi sa daan. Whew. Ay, grabe. Mahirap din kasi late na kami nakapag-start kanina. Almost 1 na. And ito ang aming nangyari sa amin. Habang binabaybay namin ang kahabaan ng kalsadang ito, narinig ko na lang sila na sumisigaw na tumigil daw muna sa pagpadyak. Akala ko may nasiraan lang. So syempre, binalikan ko sila para makita kung anong nangyari. At laking gulat ko sa aking nakita. Ay, grabe, napakaganda ng Catanduanes, mga brother. Lahat ng makikita mo dito parang nasa panaginip ka lang. Hindi nakakapani-paniwala ang ganda. Kaya mo, di ba?
Tapos yung sunset, napakaganda din. Solid na solid. Woo! Sa wakas! Woo! Sa wakas nakahanap din kami ng truck na pwedeng sakyan ng aming mga bike. Sa totoo lang, laking pasasalamat ko talaga at may huminto na truck para isabay kami. Tinignan ko kasi sa maps kung ilang kilometers pa yung dapat naming tahakin at merong pang 27 kilometers na natitira papunta sa bayan ng Pandan at naandon yung mga matitinding ahon. Ito pala yung itsura ng mga matitinding ahon papunta sa Pandan. Kitang-kita nyo naman na bundok ang dadaanan. Kaya buti na lang talaga may truck na to the rescue at hindi kami masyadong masisiraan ng ulo sa pag-ahon. Pero actually, may 5 kami na kasama na pumadyak all the way kasi sila yung nasa unahan ng grupo. Grabe ang lalakas talaga nila. Kahit sa mga ahon, hindi namin inabutan. So, eto na ang pinakamatinding highlights namin. Woo! Dapat dito ka. Boom, boom, boom! Dito ka na sa gulong, brother. Sa gulong ka na, para mawa kami mag-isa Rolly. Babay na, babay. Ay, Sir Rolly dyan. Hindi, okay lang yan. Yan. Yan! Woohoo! Basquez! Huling-huli! Huling-huli! Maganda abutan natin sila sa ahon, ha? Oo nga, kaya tahimik lang tayo. Pag umano na. Hoy, dito kami! Abulin nyo kami. Pre, ingat yung paa nyo. Ay, baka ano. May ilang bumigay. Ganda talaga dito sa Catanduanes. Nakasistig kami na talaga. Oo. Sayang ha, andun kasi eh. So bukas, hindi na rin kayo magbabike. Maghahanap ulit kami ng truck. Mabilis pala to. Yung mayon, no? Grabe, ang ganda. Bukas, wala na eh. Grabe yung ahon dito. Walang lusong sa Diyos ko, pineapple. Brother, buti na lang talaga niligtas tayo ng truck. Hayop na ahon yan. Wala pa yan, sinabi dito. Buwas ko. Sinabay kami ng truck hanggang sa mismong poblasyon ng Karamoran. Maraming salamat pala kay Kuya na huminto sa amin para isabay kami sa truck. And actually, binibigyan namin siya ng pera pang merienda at panggas pero hindi niya tinanggap yung pera. Sabi niya, okay lang daw at dito naman daw talaga siya pupunta. Ganun kababait ang mga tao dito sa Catanduanes. So yun mga brother, nandito na pala kami sa mismong town proper ng Karamaran. And kitang-kita nyo naman. Ganda ng ano nila dito, may ilaw yung kalsada. And umaahon pa din kami. Gabi na, umaahon pa din kami. Grabe mga ahon dito. So yung mga brother, nakalampas na pala kami dun sa town proper ng Karamoran. And ang napansin ko lang dito, medyo kahirapan lang. Pag ginabi kayo sa daan, is wala talagang street lights. Ayan, no? So as much as possible, lalo na kung nagsosolo ka or duo lang kayo, as much as possible, pag bago pumatak ang dilim, nakahanap na kayo ng pag-i-stayan nyo. Kasi mahirap na. Madilim talaga. Safety first mga brother. Nasa Pandan na tayo. Okay tayo. Pandan na. And dito yung talagang pupunta namin kung saan kami magka-camping. Medyo okay na. So, pupunta kami ngayon ng mismong sentro ng bayan nila para kumain and i-meet yung mga tropa natin na nauna.
Mula sa marker ng Pandan ay meron pa tayong mga 8 kilometers papunta sa Cagnipa Rolling Hills kung saan tayo magkakamp. Akala ko talaga puro patag na ang aming dadaanan pero dun ako nagkamali. Gabing-gabi na, umaahon pa din kami. At tanging liwanag lang ng buwan ang nagsisilbing gabay namin sa daan bukod sa aming mga ilaw. So mga brother, pansin nyo naman, wala masyadong ilaw dito sa dinadaanan namin. And ang nagsisilbing liwanag namin yung buwan. Madilim. Gabing-gabi na. Ahon pa din. Ewan ko kung kita nyo mga brother, pero ang tarik ng ahon. Mga alas 8 na ng gabi nung nakarating kami sa baba ng Cagnipa Rolling Hills at medyo mahirap din puntahan yung lugar, lalo na kung may dala kang bike na mabigat. At hindi na ako masyadong nakapag-video sa mga oras na yan dahil sa sobrang pagod. Ang gusto ko na lang, matulog at magpahinga. Wala na talaga, hindi namin alam kung saan kami napapadpad. Nandun sila sa bandang taas, mahirap pala talaga, kaya hanggang ngayon hindi pa sila nakakaano, kaya Unang araw pa lang namin sa isla ng Catanduanes, grabe na agad yung mga ahon na sinagupa namin. Napakaganda ng lugar pero hindi biro yung mga ahon. At sa pagpapatuloy ng ating pag-iikot sa napakagandang isla na to, sa susunod na episode ay makikita nyo na ang napakagandang Cagnipa Rolling Hills. Hindi ko rin alam kung ano pang klaseng pagsubok ang naghihintay sa atin sa daan pero isa lang ang masasabi ko. Walang patag sa isla ng Catanduanes.